Nagpaliban muna ho ng impeachment court ng Senado ang hatol kung ipapasubpina nito ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Napagdesisyonan po sa caucus na sa Lunes na pag-uusapan ang naturang usapin para nga po mapag-aralang mabuti raw ng mga senator judges. Ito nga po yung kasunod ng ginawang oral arguments kung saan po nagharap ang prosecution at depensa ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Shell Jokno, buong katotohanan daw ang dapat na malaman. Magagawa lamang yan kung maglalabas po ng subpina ang impeachment court para nga sa mga tax at bank records ni VP Sara. Sa paraang ito raw ay ipapakita o patutunayan po ng prosecution ang sinasabing unexplained wealth ng bise. Ito naman po'y binalikan pa ni Jokno ang nangyari noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Yan po ang tinig ni House Prosecutor Congressman Shell Jokno. Samantala sa kaugnay na balita, pumalag po ang defense team ni VP Sara Duterte sa gusto ng prosecution na maipasabpina ng bank at tax records ng vice-presidente. Ayon kay Attorney Michael Powa, dapat ay may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings, kabilang na po ang pag-issue ng sabpina sa tax records ng vice. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid sabpina, ang definiteness at relevance, bagay na biguraw ang prosecution na maipakita. Hiri tuloy ng abogado ng vice-presidente, fishing expedition lamang ang ginagawa sa impeachment trial. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powa. Mga kapatid, giit pa po ng depensa sa akusasyon sa unexplained wealth ng bise. Wala namang naipakitang financial records ng bise ukol dito o para mapatunayan ito. Nang i-file lamang daw ng complainants na sina Father Joel Sabali at Attorney Nathaniel Cabrera ang kanilang impeachment complaint sa Kamara, saka lamang daw nagsimulang maghanap ng ebidensya. Buwelta pa po ng prosecution, madaling sabihing confidential ang isang dokumento. Pero ang giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat na mangibabaw. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice-president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Yan nga po ang sagutang tinig ni Attorney Michael Powa at Congressman Shell Jokno. Samantala pumalag si Senador Alan Peter Cayetano
Sa sinasabi po ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Tiyempong si Cayetano ang chairman noon ng organizing committee kaya tingin niya at ng kanyang mga kakampi sa Senado na tila binabawasan na naman daw sila sa minority. Ito nga pinag-uugat sa sinasabi po ni NBI Director Melvin Matibag na nakatanggap daw sila ng informasyon at mga dokumento na bilyon-bilyong pisong pondo raw para nga sa infrastructure projects ng SEA Games ang hindi umano na ipaliwanag o suportado ng liquidation documents. Kabilang dito ang sports complex sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Wala ho namang binanggit si Matibag na iimbestigahan nila si Cayetano. Pero pumalag po ang senador na tila ito'y pananakot daw sa kanya. Lalo pat isasalang daw po si Matibag sa Lunes bilang testigo sa impeachment trial. Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated, director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court. Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid, kami po natawag kay Secretary Vince Dizon para po nga sa kaukulampong panig ng kalihim dahil babalikan din po natin ano ba itong binabanggit ng NBI na proyekto. Mga kapatid, ito po ay proyekto nga kung saan ang naging implementing agency ay ang BCDA. Ang BCDA po ay Bases Conversion Development Authority. Nung panahong iyon, ang Chief Executive Officer at ang presidente po ng kumpanya ay ang isang Vince Dizon. Samantala, nilinaw po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nagkataon lamang ang timing ng investigasyon nila sa posibleng irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ang giit po ni Matibag, hindi siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano. Nirerespeto-an niya ang lahat ng nakaupong senator judges sa impeachment trial. Bagamat pumalag ang senador, iginiit po ni Matibag na naniniwala siyang gugustuhin din ni Cayetano na maimbestigahan ng maayos kung talagang nagkaroon ng anomalya noon sa SEA Games. Samantala po naman nanindigan ng palasyo na issue ng national security ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ito simpleng grave threat dahil mismong ang head of state ng Pilipinas ang pinagbabantaan ng bise. Magugunitang mainit ang naging debate po sa impeachment trial. Kaugnay pa rin po sa video ng live stream na sinasabi nga pong doon nangyari ang ginawang pagmumura at pagbabanta ni Duterte. Pero sa huli pong pahayag ni VP Sara, iginiit niya na wala ho naman daw ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Imbento rin daw po ang naratibo tungkol sa umano'y pagkuha niya ng assassin. Buwelta ho naman ng palasyo, nakakatawa raw ang argumento ng kanyang mga abogado na hindi sina Marcos Jr. ang pinupuntirya sa pahayag ng Vice Presidente. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Yan na po ang tinig ni Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer. Sa ibang balita, plano namang humingi ng Department of Education o DepEd ng 8 bilyong piso sa Kongreso para po sa pagpapaigting ng seguridad sa mga pampublikong paaralan. Lumalabas kasi sa datos ng DepEd na nasa mahigit 2,000 security guards lamang ang nagbabantay sa mahigit 48,000 na mga eskwelahan sa buong bansa. Ayon po kay DepEd Secretary Sonny Angara, oras sa maaprubahan ng Kongreso ang hinihingi nilang pondo. Gagamitin nila ito sa pagkuha po ng karagdagang mga gwardya at ibang gamit katulad po ng metal detectors.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa